Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Feeding of the 5,000. Ito po ang title sa banal na kasulatan ng John chapter 6 verses 1 to 15. At bilang pagpapatuloy natin sa series in the book of John, iniisa-isa po nating talakayin ang bawat talata sa bawat araw na pag-aaral natin ng salita ng Diyos. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito at atin pong pagbulay-bulayan ang mga mensahe sa aklat po ng John 6, 1 to 15. Bilang pasimula, hayaan niyo pong basahin ko ang mga talata. Sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, It would take more than a half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted." So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, "Surely this is the prophet who is to come into the world." Jesus, knowing what they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountains by himself. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pag-aaralan. Mga minamahal na mga kapatid, ang tema ng Matthew 6, 1 to 15 ay ito. Jesus is the sufficient Savior who compassionately provides for His people. Atin pong unawain ang katotohanan na sa buhay na ito, if there is somebody who sustains each and every one, it is no other than but Jesus Himself. It is God who provides. He is the sovereign Lord who knows everything that we need. And He provided them in accordance to His plan, purpose, compassion, and love for His people. At ito pong mga talatang ating pinag-aaralan ang pruweba nun na ang ating Panginoong Hesukristo hindi lang naparito para mag-provide ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kundi tumutugon din siya sa mga pangangailangan natin sa buhay. Ano ang main truth ng ating pag-aaral na ating makikita sa mga talatang ating binasa? So the feeding of the 5,000 reveals that Jesus is the divine Messiah who alone can satisfy the deepest hunger of humanity. Ang Panginoong Hesus lamang ang siyang makatutugon sa pinakamalalim na kagutuman ng tao. One of the greatest struggles of humanity is hunger. Amen po ba? Napakaraming mga bansa na talagang kinakapos pagdating sa pagkain.
Merong mga bansa na kung saan talaga naman ang bigas o ang kanin ay hindi pa nila natitikman. May mga lugar kagaya ng ating bansang Pilipinas na yung leftover ng mga food chain, ng mga chicken na itinapon ng iba ay pinupulot, inuhugasan at muling iniluluto yung pagpag. May mga lugar na kung saan may mga suliranin tungkol sa kakulangan ng pagkain. At ito po mga kapatid ay realidad sa buong mundo. One of the greatest struggles of humanity ay kung anong ilalaman sa kanyang sikmura. Pero ang tao hindi lang naman sa pagkain nagugutom. People hunger for many things. Not only food, but security. Kinauuhawan natin ang kaligtasan. Lagi tayong kakaba-kaba kung papasukin ba ang ating mga bahay. Naalala ko yung panahon sa Pilipinas nung araw na ang bakod ng bahay ay gumamela lang. Ang mga bintana ay hindi isinasara. Naalala ko nung kami mga bata, ang aming bintana ay yung sliding window na gano'n, nakapis. Na pwede mong tulak lang yung mabubutas yon. Lumaki po kami noon na walang bakod ng mga bahay. Kilala mo ang hanggang sa 5 bahay na katabi mo. Minsan nga buong community, kapitbahay mo pa rin. Hindi ka nangangamba na papasukin, nanakawan o kung ano man. Kinauuhawan na natin ito ngayon kasi po kahit na anong taas ng bakod mo, kahit anong dami ng grills ng mga bintana at pintuan, napapasok pa rin. We hunger for peace because there is no moment that the world experience peace. Laging may digmaan, laging may gyera. Kahit napakalayo ng digmaan, apektado tayo. Gaano ba naman kalayo yung Iran at saka yung Israel, yung Amerika sa bansang Pilipinas. Pero yung nangyayaring digmaan, apektado ang presyo ng gasolina, apektado ang presyo ng mga bilihin. So sa bawat digmaang ito, naapektuhan ang bawat isa. Kaya kinauuhawan natin, kailan ba matatapos yung mga gerang yan, yung mga digmaang yan. Pero ngayon, may isang mas malalim na pagkagutom ang mga tao. At ito yung tinatawag na hunger for acceptance. Kaya nga nung nauso ang social media, lahat nag-vlog, lahat gusto may Facebook, lahat gusto may social media account. Bakit? Kasi doon mo nakukuha yung sense of acceptance sa pamamagitan ng mga likes, ng mga subscribes, no? Yung gusto mo na mapansin yung mga ipinopost mo. Maraming mga tao, doon na nga lahat umiikot ang buhay sa social media. Many people are hunger for purpose, yung layunin. Pero may isang hunger na talagang tanging ang Diyos lang ang makapagpo-provide. Ito yung hunger for salvation. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, the world tries to satisfy these cravings by money, with money. Itong mga pagkagutom na ito'y sinasatisfy, pinupunuan ng tao sa pamamagitan ng pera, ng pleasure, ng success, ng entertainment, ng relihiyon. Kaya nga nagiging reliyoso yung mga tao para matugunan itong mga kagutumang ito. And yet, people remain empty. Sa John chapter 6, Jesus performs one of His most famous miracles. Kaya ko po tinawag na famous miracles ito kasi pagkatapos niyang gawin ng himalang ito, gusto siyang gawing hari ng mga tao. At ito po yung feeding of the 5,000. This is not merely a display of power. John call it a sign. So sa panahon natin, tawag natin miracle. Pero si John, nang isinulat niya ito, John calls it a sign. Because yung sign will point to something deeper. Will point to something spiritually real. At ito po mga kapatid, pointing to Jesus as the Messiah. So the third sign
which is the feeding of the 5,000, teaches us that Jesus is more than a miracle worker. Jesus is the sustenance. Jesus is the bread of life. Ito po ang itinuturo sa atin ng feeding of the 5,000. Kaya puntahan natin at ating aralin. Let us do an expository preaching on John chapter 6, 1 to 15. Ano ang una nating makikitang punto dito ayon sa mga talata? Verses 1 to 5, ating makikita that Jesus sees the need of the people. Ito po yung unang obserbasyon na aking napansin. Nakikita ng Panginoon ang pangangailangan ng mga tao. Sabi sa talata, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. So, etc. Binasa po natin yan. Pero I would like to focus on verse 5. Sa verse 5, ang sabi, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? So Jesus crossed the Sea of Galilee and a massive crowd followed him because they saw his miracles. Dalawa na po yung nakalipas na miracle. Naalala niyo ba yung una? Turning water into wine sa Cana ng Galilee. And then, doon sa Bethesda, sa pool ng Bethesda, nagpagaling siya ng isang lumpo. Dito, makikita natin ang ikatatlong palatandaan. Ano daw yon? Yung pagpapakain ng 5,000. Notice something beautiful about this. Jesus noticed the crowd. So verse 5, Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him. And Jesus saw this. He did not ignore them. He did not avoid them. He saw their need. Ano pong ipinapakita nito sa atin? Anong inire-reveal nito sa atin? So this reality reveals the compassionate heart of Christ. Hindi nanggaling sa mga alagad ang pagnanasang magpakain. Hindi naman yan common No? Pag ganun karaming mga tao at sa tingin ninyo, mabigat na para sa bulsa nyo, hindi nyo na ito pagkakaabalahan. Tayo po, nakakatulong hanggang doon na sa kapasidad natin. Pero at this point in time, alam ng mga alagad, hindi nila abot at hindi kaya ng kanilang kapasidad ang pakainin ang mga taong ito. But Jesus saw this. Jesus saw the need of the people. Jesus cares about human need. Amen po ba mga kapatid? Opo, alam natin, tutugunan ng Panginoon yung pangangailangan espiritual ng mga tao. Pero dito, wag nating ikaila, wag nating lampasan ang katotohanan na concerned din si Jesus sa pangangailangan nating pisikal. The disciples saw this as a problem, but Jesus saw people. Ang mga alagad, ang tingin nila rito, problema, gabi na. Paano natin itataboy itong mga taong to? But Jesus saw people. And just like during that time, many people today feel unseen. Maraming mga tao sa mundo natin ngayon, katulad ng mga taong ito sa paningin ng mga alagad, they are forgotten, they are abandoned, they are ignored, they are rejected. And many people today feel the same way. But the Lord Jesus sees every burden, and the Lord Jesus sees every tear. Sabi nga ng salmista, the Lord is near to those who have broken heart. O have a broken heart. Alam niyo po mga kapatid, to illustrate this, yung isang ina, ito'y paglalarawan lang. Ang isang ina ay tahimik na hindi kakain para lang makakain ang kanyang mga anak. Others may never notice her sacrifices, but God sees everything. In the same way, Christ, our Lord, sees the hidden pain of His people. The Lord knows what you need.
And according to the scripture, the Lord can supply our needs. So this miracle reminds us of God's providence. Can we say amen? The Lord is never absent from the needs of His people. Before we even ask, sabi sa Bible, the Lord already knows what we need. Hindi pa man natin sinasabi. Jesus was not surprised by the hunger of the crowd. Hindi nagulat ang Panginoon. Alam niya yon. Likewise, God is never surprised by our circumstances. Ngayon, nung nakita ni Jesus na palapit ang mga tao at napakarami nito, ano ang kanyang ginawa? Una niyang ginawa, sinubok niya ang kanyang mga disipulo. Ang susubukin ng Panginoon ay yung inner circle. Ang susubukin ng Panginoon ay yung mga taong nagnasang sumunod sa Kanya. Ang susubukin ng Panginoon ay yung mga taong lagi kasama niya, yung mga taong lagi nasa pagsamba, yung mga taong nagsasabing sila ay alagad ng Panginoon. Sa konteksto natin ngayon, ang susubukin ng Diyos ay ang mga taong simbahan. You and me, believers. Jesus tests the faith of His people, of His followers, of His disciples. Ano sabi ng talata? He asked this only to test Him. Ano ba itinanong ng Panginoon? Tinanong niya si Felipe. Ano sabi niya? Where shall we buy bread for these people to eat? Siguro sabi ni Philip, Lord, papakainin natin yan. Ubod ang dami yan eh. But that is what Jesus asked. He asked, where do we buy? Where shall we buy bread for these people to eat? So, dito, napakatinding problema ang dating nito. Hindi lang kung saan bibili, kung saan kukuha ng pambili. Pero dito po mga kapatid, nakita natin, He asked this only to test Him. Dahil sa susunod ng mga talata, sabi diyan, for He already had in mind what He was going to do. Now, listen to me very carefully. Tinetest ba ng Diyos si Philip at ang kanyang mga alagad para alamin ng Panginoon kung ano ang kanilang gagawin? Or para alamin ng Panginoon kung may pananampalataya sila? Bakit ito sinabi ng Panginoon? At bakit tinest ng Panginoon ang kanyang mga alagad? In the same manner, maganda rin po itong pagbulay-bulayan natin. Bakit tayo minsan sinusubok din ng Panginoon? Ito ba'y para alamin ng Panginoon ang level ng ating faith? Ganyan ang turo ng maraming pastor eh. Especially among Pentecostals. Narinig ko na to sa ibang mga pastor ng charismatic eh. Kaya ka sinusubok ng Diyos para alamin ng Diyos ang sukat ng iyong pananampalataya. Mali! Hindi ba alam ng Diyos ang sukat ng pananampalataya mo? Alam niya. He is an all-knowing God. Then, bakit kailangan niyang subukin? Katulad dito. Why God, Jesus, need to test Philip? Alam na naman niya gagawin niya eh. Pero bakit niya pa ito sinabi? Bakit niya pa ito ginawa? Para turuan ng kanyang mga alagad. Para turuan ng kanyang mga alagad at ipakita sa kanila ang sukat ng kanilang pananampalataya. And listen to me carefully. God tests us not for God to know the level of our faith. God tests us para ipaalam sa atin ang level ng ating faith. Kasi tayo mismo, minsan akala natin, dahil malapit tayo kay Lord, lahat kaya na natin. Dahil nananalangin tayo, dahil tayo nag-aaral ng kanyang salita, dahil tayo dumadalo sa lahat ng mga gawain ng simbahan, pakiramdam natin ang lakas-lakas natin sa faith. Pero ang reality, isang pagsubok lang, bagsak
ang ating faith. Ang testing ay hindi para sa Diyos, ang testing ay para sa atin because the test reveal our level of maturity. Amen? So, Jesus asked Philip, "Where shall we buy bread that they may eat?" Saan tayo kukuha? O saan tayo bibili? John tells us, Jesus already knew what he would do. Yun ang sabi ni John. He already had in mind what he was going to do. So Jesus was testing Philip's faith. So ano pong gustong ipakita rito ng Panginoon kay Felipe? Una, human resources are insufficient. Gustong ipakita ito ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad at maging sa bawat isa sa atin na tayo, kahit anong husay, kahit anong galing natin sa pagpaplano, may mga bagay na hindi natin mareresolbahan. At tanging sa Diyos lang tayo aasa at magtitiwala. Nang sinabi ng Panginoon kay Felipe, "Where shall we buy bread?" Philip immediately calculated the cost. Mahusay si Philip. Naisip niya na agad kung ano gagawin. Nakalkulan niya na agad. At dumating siya sa calculation na hindi nila kaya. The disciples, Philip, focused on the lack. He focused on the impossibility. He focused on the limitation. At yun naman ang totoo. How can we solve something that we don't have the capacity to do so? Ngayon pong araw na ito, kanina lang nakinig ako ng balita sa Pilipinas, pumutok yung bulkang Mayon. Yung mga nasa panabing bayan ng Albay, aanihin na lang yung mga gulay, aanihin na lang yung mga pananim, binagsakan pa ng ashfall. Hindi na po nila mapapakinabangan. At ang sabi nila, saan kami kukuha ng aming kakainin? Ito yung mga pagkakataon na we don't have any control over. And on that situation, anong focus natin? Titingin tayo sa kawalang pag-asa. Titingin tayo sa limitasyon. Titingin tayo sa kakulangan. So, anong gagawin? So, ang ginawa po ng ibang alagad, nagtulong-tulong sila. Si Andres, naghanap ng paraan. Humanap ng solusyon. And Andrew found a boy with 5 barley loaves and 2 small fish. Effort ito. Yung iba po, tatanga lang. Yung iba po ay tatayo lang doon. Walang gagawin, pero kudos. Kudos kay Andrew. Nakita natin si Andres na laging may dinadala sa Panginoon. Originally, si Andrew ay alagad ni John the Baptist. Ito yung unang mga alagad na sumunod sa Panginoong Yesus. At nung sumunod siya, sinama niya yung kapatid niya, si Pedro. Dinala niya sa Panginoon si Peter. So nakakatuwa tong si Andrew, talagang resourceful ito. At sa karamihan ng mga tao, he found a boy with 5 barley loaves and 2 small fish. But even Andrew, he said, ano sabi niya sa Panginoon? What are they among so many? Yes, Lord, I found something. 5 barley loaves and 2 small fish. Pero ano ito kumpara sa napakaraming mga tao? Mga minamahal kong mga kapatid, gaano kadalas na tayo'y katulad ng mga disipulo? We look at our weaknesses. We look at our small resources. We look at our impossible situation. And we forget the greatness of Christ. Can we say amen? Kung ating i-illustrate ito, Moses saw the Red Sea. David saw Goliath. The disciples saw thousands of hungry people. But faith sees God beyond the obstacle. Amen?
Kaya this passage teaches total dependence upon God. Human ability cannot solve humanity's greatest need. Kahit sinong presidente, kahit na sino pong pamahalaan, hindi kayang solusyonan ang malalim na problema ng tao. Yung kagutuman, hindi ito matutugunan ng tao. Lalo na po ang kagutumang espiritual. Amen? Lalo na ang kaligtasan ng ating espiritual. If human doesn't have the ability to solve the physical need of everybody, lalo na po sa buhay espiritual, salvation itself is impossible apart from the divine grace of God. Just as the crowd cannot feed themselves, sinners cannot save themselves. Grace must come from Christ alone. Can we say amen, mga kapatid? Now, anong sumunod na nangyari? Makikita natin nang dinala ni Andres kay Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, Jesus multiplies what is surrendered to Him. Napakaganda nito, mga kapatid. Minsan, ang mga kakulangan ng buhay ay lalong bumibigat dahil sinosolo natin. Pero kung ating ipagkakatiwala sa Diyos, maging ang solusyon, Diyos ang bahalang magparami nito. Amen? Sa John 6:10-11 ating mababasa, Jesus said, "Have the people sit down." There was plenty of grass in that place and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they want. Hindi pinarti-parte hanggat gusto. Kung ilan ang kaya mong kainin, kumuha ka. And He did the same with the fish. Jesus took the loaves, gave thanks, distributed, and a small lunch became a supernatural feast. Mga kapatid, anong ating nasaksihan? Ano ang naging himala? Anong naging sign? A little becomes much in the hands of Christ. Kahapon po ay celebration ng Unida Christian Church ng Mission Sunday. Ito pong mga misyon sa Canada, sa Alberta, sa Leduc, sa Edmonton, sa Calgary, sa Grand Prairie, sa Fox Creek, sa Saskatchewan, sa Yorkton, sa East Winnipeg. Mga minamahal kong mga kapatid, nagsimula po ang gawain ito sa maliliit na kaloob, sa maliliit na ibinigay ng mga kapatiran ng Winnipeg Unida. Yung mga kapatiran ng Winnipeg Unida way back 2011, nagsimula po silang magsubi, magtabi ng mga bagay para sa misyon. Hindi nila inisip na ang pangunahin ay building, kailangan makabili ng building, kailangan maraming pera para magkaroon kami ng sariling lugar ng pananambahan. During that time, nangungupahan lang ang Winnipeg Unida. Pero ang nasa isipan ng mga kapatiran, hindi kami lang ang ililigtas ng Diyos dito sa Canada, hindi kami lang ang may ministeryohan ng Diyos dito sa Canada. Kailangang makalabas tayo ng Winnipeg, makapunta tayo sa ibang probinsya at magagawa lang natin ito kung yung anong meron tayo ilalagay natin sa kamay ng Diyos at hayaan natin ng Diyos ang magparami nito. The miracle did not begin with abundance. When Winnipeg Unida Christian Church started the mission, they don't have money. They have only a small groups of believers. They don't have money, but they surrender what they have. Miracle did not begin with abundance.
it began with surrender. The boy gave what he had. Imagine if the boy kept it for himself. Yung bata na may baong 5 tinapay at 2 isda. Buti nga siya nakapag-isip na magbaon eh. At binaon niya yon, naniniwala ako binaon niya yon para sa kanya. Pero nung nakita ang pangangailangan, ibinigay niya ito kay Andres. Dinala ito ni Andres sa Panginoon. Kung ito'y kinip ng bata at sinabing, hindi, para sa akin lang to, no miracle would have happened through him. Kaya mga kapatid, kung gusto ninyong makakita pa ng mga himala, alam niyo po ba ang pinakamagandang himala na dapat nating masaksihan? Hindi ang pagkabuhay ng mga patay o paglakad ng lumpo o bulag na nakakakita o paggaling ng karamdaman. Hindi na yun ang mga himala na inaasahan natin. Alam niyo po ba kung ano yung greatest miracle na dapat nasasaksihan natin araw-araw? Ay yung mga makasalanang nagbabalik loob sa Diyos. Yun ang pinapalakpakan sa langit. Yun ang nagiging dahilan kung bakit ang mga anghel nagpapalakpakan sa langit kapag ang isang makasalanan ay nagbalik loob sa Diyos. And if we want to experience those miracles, we need not to keep what we think is ours. We need to surrender it to the feet of the Lord Jesus Christ. Tandaan, walang malaki at walang maliit na kaloob. God often uses small acts of obedience, simple faith, and willing hearts. Walang maliit na kaloob para sa Diyos. A tiny seed becomes a large tree. A small candle lights a dark room. A simple gospel tract can lead someone to Christ. Never underestimate what God can do through a surrendered lives. Amen? Some believers say, I am not talented. Wala akong talento. I am too old. I am too weak. I have little to offer. But Jesus specializes in using weak things for His glory. Amen, kapatid? God has chosen the foolish things of this world to put shame to those who considered themselves wise. Amen? So, ano pong sumunod? Verses 13 to 13, anong ating mababasa? Jesus provides more than enough. Kapag nilagay natin sa kamay ng Diyos at siya ang kumilos, magugulat ka, sobra pa. Nung ang Winnipeg Unida decided to give what they have for the mission, alam niyo po ang ginawa ng Diyos sa Winnipeg Unida? Pinagpala itong lubos. Ngayon, ang Winnipeg Unida, meron ng building. Hindi ganong kalaki, hindi ganong kaganda, walang parking lot na malaki, pero enough para magamit sa lingguhang pananambahan. Eh di ba ang pangako naman ng Diyos enough? Eh di ba ang pangako naman ng Diyos yung sapat? Yung iba, ang lalaki nga ng building, wala naman tao sa loob. Ang lalaki ng parking lot, wala namang kotseng pumaparada. Pero what God gave Winnipeg Unida is just enough. Enough para yung mga kapatiran makaparada. Enough para yung upuan every Sunday sa mga miyembro sapat. Minsan may sobra pang mangilan-ngilan. Pero pag nagsimba lahat ng member ng Unida Christian Church o ng Winnipeg Unida, hindi na nga sapat. Kaya ngayon, we are now praying na bigyan kami ng Panginoon ng mas malaki. Kasi nga, medyo kulang na yung ngayon. Pero in His time, God will provide what we need. Pero sa ngayon, ang naibigay ng Diyos ay sapat pa. Amen? Ano sabi ng John 6:12 to 13? When they had all had enough to eat, He said to His disciples, o sige, ipunin ninyo yung mga natira.
Huwag ninyong aksayahin. No. Ganyan yun. Isa-sharon yan. Yung mga matitira, isa-sharon yan. At ilan ang natira? 12 baskets. Isa-sharon yan. 12 alagad. O kayo mga alagad, tigi-tigis ang basket kayo ng leftover. Hindi ko sigurado kung sino nag-uwi nun. Ano po? Wala naman sa Bible. But after everyone ate, they were filled, and 12 baskets remained. This is very astonishing. Jesus did not provide barley enough, or did not provide barley enough. He provided abundantly. Amen? Tandaan natin, ang biyaya ng Diyos sapat. The world offers temporary satisfaction. Ang mundo kapag nag-alok, pansamantala. Pansamantalang saya, pansamantalang ligaya, pansamantalang kabusugan, pansamantalang security, lahat pansamantala. But Jesus offers fullness. People still hunger after wealth, after fame, after pleasure, after sin. But Christ alone satisfies the soul. Later sa chapter, ating babasahin at pag-aaralan, mababasa natin yung declaration ni Jesus na I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay at sino man kumain sa akin hindi na magugutom. I'm talking spiritual. Pag-aaralan natin yan, maaring bukas o sa makalawa. So ano pong makikita natin dito mga kapatid na maganda pang aral? Christ's saving work is perfect and complete. His grace is not lacking. His mercy is not sufficient. His salvation is not partial. Those whom Christ saves are fully satisfied in Him. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang pag-inom ng tubig alat lalong magpapalalim ng uhaw. Ganon din naman ang kasalanan. Sin promises satisfaction but leaves the soul emptier. Only Christ can truly satisfy the human heart. Amen? Now, ituloy natin ang mga talata verses 14 to 15 na po tayo. Dahil sa himala, dahil sa nangyaring itong pagpapakain ng Panginoon, ang mga tao wanted Jesus to be king. Listen mga kapatid, tama naman na si Jesus ay gawin nating hari. Amen? Kung si Jesus ay Savior mo, dapat si Jesus ay hari mo. Naalala niyo po ba yung nakapako sa krus na kasama ni Jesus na isinama niya sa paraiso? Yung lalaking yon, bagamat hindi verbatim at hindi nanggaling sa kanyang bibig na kinikilala niya si Jesus na king, pero yung kanyang declaration nagpapakita na siya'y naniniwala na may kaharian si Jesus. Anong sabi niya? Lord, o sabi niya, Jesus, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. So meaning that guy acknowledged Jesus as king. Ang tanong, nagsisiba ng kasalanan yung lalaking yon? I believe so. Kasi sabi niya rin sa kanyang kaibigan, wag mo siya, di ba sabi ng kaibigan niya, oy, kung ikaw si Jesus, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan, iligtas mo sarili mo, isama mo na kami. Pero sinaway siya ng kanyang kaibigan, sabi niya, huwag kang ganyan, tayo marapat lang na nandito. Tayo marapat lang na mamatay dahil makasalanan tayo. Pero siya, wala siyang kasalanan. He saw Jesus as sinless. And he saw himself as sinful. And then he said, Lord, remember me when you are in your kingdom. Ang sagot ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita. But this crowd, though they want Jesus to be king, which is very important, they want to be king without repentance. Gusto nilang maging hari si Jesus nang walang pagsisisi ng kasalanan. So, ibig sabihin nito, gusto lang nila yung ginagawa ni Jesus, pero they don't want Jesus
to take control of their lives. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. The crowd wanted to make Jesus king by force. Why? Because they loved the miracle more than the message. So anong gusto ng mga tao? They wanted free bread. They wanted political deliverance. They wanted earthly benefits. They did not yet understand the true mission of Christ. Amen? And many wants Jesus for benefits only. Some people come to Jesus only because they want healing. They want blessings. They want success. They want prosperity. They want escape from problems. At yan ang iniaalok ni Eddie Villanueva, ni Uriel Balano, ng mga G12 at Pentecostal charismatic churches. But true discipleship means surrendering to Christ as Lord. Amen? Jesus did not come merely to fill stomachs. He came to save sinners. So humanity naturally seeks earthly blessings while rejecting spiritual truth. So without regeneration, without being born again, people may admire Jesus yet still refuse to submit to Him. Only the Holy Spirit opens blind hearts to truly believe in Jesus. Mga kapatid, the feeding of the 5,000 points us to a greater reality. Jesus is the true bread from heaven. The crowd experienced physical satisfaction for one day, but Christ offers eternal satisfactions forever. So this miracle reveals His compassion, His divine power, His sufficiency, His grace, His identity as the Messiah. The greatest hunger of humanity is not physical hunger. It is spiritual hunger caused by sin, and only Jesus can satisfy. Amen? Kaya kapatid, sa umagang ito, perhaps today, your soul feels empty. Your heart is weary. Your life feels broken. You are searching for meaning. Ang sagot, come to Christ. He is enough. Christ's grace is enough. His cross is enough. His salvation is enough. Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. Amen? So bilang reflection questions, pagbulayan nyo ito. 1. What kind of hunger are you trying to satisfy apart from Jesus? Do you trust Jesus even when your resources seem insufficient? What small thing can you surrender to God for His glory? Are you following Jesus for blessing only or because He is Lord? Have you truly found your satisfaction in Christ alone? Manalangin po tayo. Father, thank you for sending your Son Jesus, the true bread of life. We confess that we often seek satisfaction in the things of this world instead of in Jesus. Forgive us, O Lord, for our unbelief and teach us to trust in your perfect provision. May you strengthen our faith when resources seem small and circumstances seems impossible. Lord, help us to surrender all that we are to you. May our hearts hunger more for the righteousness of our Lord Jesus. Feed our souls with your grace and lead
us to live for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.